umaga po. Amen. Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 19 hanggang 21. So, umaga po din sa inyo. Huwag lang kayo manood, makikisa kayo. Verse 19 and hanggang 21. Babasahin ko po. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap the coals of fire instead. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Overcoming evil with good. Ang Diyos na pinasalamat, Panginoon, maraming salamat po sa ito. Maraming salamat po Diyos. Pagdating sa mga kapatiran, pagdating po ngayon, at sa kalakasan na pinagkaroon po sa Diyos, pagdating sa aming awitan, specials, at sa iyong salita na aming lakas. Kahit po Diyos, Panginoon Espiritu, di ba pumulupos po sa amin, bigyan kami na pangunawa, turuan, at patuloy po ako Diyos sa amin. Maraming po Diyos, patuloy po kami pangunahan sa pagkakataon nito, at patawag po Diyos sa mga nasalang kampanan sa dalangin sa pangalan ng Diyos. At yung nakakapin, overcoming evil with good. So merong isang tao na buhay ng perfect. At yung taong nabuhay ng perfect na yon, ang ginawa nila, pinako nila sa krus. Kaya kung ikaw ay magiging perfect, malamang, pag nalaman nilang perfect ka ng mundo, papako ka rin nila sa krus. So, sa pagkakataon na yun, maunamaan natin walang perfectong tao. Amen. Kasi nag-iisang perfectong tao, pinako nila sa krus. Kaya kung gusto mo maging perfecto, kasama ka sa ipapako. Tama? Ano? So, though perfection is not possible in this life, hindi talaga posible sa atin yun, I do not believe that we should earnestly strive to be so. Diba? It is not possible sa buhay natin na maging perfect, and hindi natin dapat i-strive earnestly ang maging perfecto. Dahil nga imposible. Ano? Kasi tayong mga tao, bilang isang mga tao, makasalanan tayo. Wala tayong perfection, so wala tayong natatanging perfection sa katawan natin kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Isang dahilan, ba't nagagawa na natin ng isang mahusay at magandang bagay? Dahil sa biyaya rin ng Panginoon yan. Hindi dahil sa magaling tayo o kung sino tayo. Kung ikaw ay nagagamit ng Panginoon dito, hindi dahil sa magaling ka, dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya kung tayo lang mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa isa't isa at wala tayong dapat silipin sa isa't isa. Tama? Walang magaling dito, kapatid. Walang matapat dito. Tanging ang Diyos ang matapat, tanging Diyos ang magaling. Tayo lang ay isang makasalanan ililigtas sa biyaya ng Panginoon. Ano? Sabi diyan, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt keep the coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Marami sa atin kahit mananampalatayaan na-overcome pa rin ng evil. Pero hindi yan ang sinasabi ng Panginoon, but we need to overcome evil with good. Isa po sa mga evil na meron po sa atin ay yung wrong thinking or overthinking. Ano? Wrong thinking and overthinking. Huwag
tayo maging idealism sa maraming bagay na tayo nag-i-interpret sa mga naririnig natin, nakikita natin, nababasa natin. Ini-interpret natin ayon sa gusto nating maramdaman. So, ang nangyayari, na-overcome tayo na-overcome tayo mga kapatid ng evil. Instead of, sabi ng Panginoon, we need to overcome evil with good. Kinakausap ko po dito kayo mga kapatid ay yung mga mananampalataya na na-overcome ng evil. At hindi ginagamit na ma-overcome ang evil ng gamit ang mabuti. Ano? Sabi ko mga kapatid, kung lagi tayong natitisod dahil sa imperfections ng bawat isa dito, maghanap ka ng mga makakasama mong perfect. Ano? Kung lagi tayong natitisod sa mga attitude ng bawat isa dito, maghanap ka ng makakasama mong may perfect attitude. Ano? Hindi po yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sapagkat pinagsama-sama tayo dito, tandaan niyo mga kapatid, lagi ko po itong sinasabi, tayo po ay tinawag ng Panginoon para magkaisa, hindi magkampi-kampi. Hindi magkampi-kampi, hindi yung bigyan mo ng bigyan ng siga, yung mga puot at galit ng bawat isa. Sabi dito mga kapatid sa verse 20, therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Ginamit na ilustrasyon niya ni Apostol Pablo is enemy. Dahil madalas sa atin, hindi natin talaga kapalagayan loob kapag ang tao ay kaaway natin. Kapag meron tayong kakaibang damdamin sa isang tao, hindi mo kapalagayan na loob yan. Hindi batiin nga ng umaga ng good morning, hindi mo mababati. Hindi ko babatiin yan, hanggat niya ako binabati. Ano? Sabi ng Matthew chapter 5, verse 45, that ye may be the children of your Father, which is in heaven, for He maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. You know? So what we need to do mga kapatid, we need to live a consistent life for the Lord, and the world will not be our friend. Ano? In John chapter 15, verse 18, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. In 2 Timothy chapter 3, verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Therefore, though you try to live for Christ, people will try to hurt you or your family. So, hindi ko gusto mga kapatid na yung mga tao, bawat tao, sinusubukan laging saktan ang bawat isa sa atin dito o magkaroon ng kakaibang reaksyon sa bawat sitwasyon. Tama? Maging sensitibo tayo sa mga nasa paligid natin at huwag kang maging sensitibo sa iyong damdamin. Ang dami ngayon, parang sabon sensitive. Ano? Napaka-sensitibo. Pero hindi niya masense yung pamumuna ng banal na spirito. So, nagkakamali doon sa paggamit ng sensitivity. Tama? Tama o mali ako? Kaya nangyayari, sa maling paggamit ng sensitivity, walang inisip kundi gante. Tampo. Open. Wala lalabas sa bebe kundi open.
The whole life kaya kanya mga kapatid gumagawa sa ministry offended. Nakakaya. I tell you this kapatid, huwag kang gumawa sa ministry mo kung lagi kang offended. Kasi ang pagganap sa paggawa ng Panginoon talaga magdadala sa iyo ng katisura. Hindi tama damdamin mo, tumatayo ka dito sa harapan. I tell you this kapatid, it is a total shame unto God. Hindi mo kaya ibigay sa Panginoon, it is a shame. Sabi ngayon, vengeance, nakita natin yan, sabi diyan, meaning is infliction of injury, harm, humiliation, or the like. So when a person by another who has been harmed by that person, ibig sabihin ng vengeance, higanti, ganti. Ganti-ganti lang yan. Tama? So sa ating mga mananampalataya, wala po yung salitang ganti-ganti lang yan. Bawi-bawi lang yan. Sabagat hindi tayo naniniwala sa salitang karma. Wala pong salitang karma sa Biblia at wala pong salitang karma sa ating ginaisang mananampalataya sa ating buhay. Everything happens with a purpose. Bakit nangyayari sa atin yung mga bagay niya? Sapagkat mayroong purpose ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ang nangyayari sa ating mga kapatid, lahat yan may purpose at walang tinatawag yan na malas sa swerte. Lahat po yan may purpose. Lahat po yan may dahilan. Wala pong good karma, wala pong bad karma. Kasi kung umuulan doon sa unrighteous, sa mga evil doers, umuulan din doon sa mga righteous. So yan po ibig sabihin ng vengeance, pag-iiganti. Now in verse 19, may kita natin, sabi diyan, the Bible expressed this state in our text that vengeance belongs to God and He will repay. So, vengeance mga kapatid, hindi po para sa atin, but it is of God. Para sa Diyos. At ang sabi niya dyan mga kapatid sa verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give praise unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay. Say it who? Sino? Sabi ng Panginoon. Pastor, na-agrabyado ako. Pastor, nadidihado ako. Kapatid, hindi dapat salita ng Kristiyano yung na-agrabyado siya o nadidihado siya. Degradable words yun, kapatid, na parang hindi mo alam yung posisyon mo sa Panginoon that you are now on the winning side. If we are in Christ, hindi ka talunan. Natural po kasi, nadihado ako natural na bumawi ako. Talaga, naturalesa mo yan. Nabubuhay pa rin tayo sa naturalesa natin. Ang sabi ng Panginoon, all things are passed away. Behold, all things are become new. From a natural man, now to become a child of God. Ngayon, nagpapakilala ng child of God, pero nabubuhay sa naturalesa niya. Nakakaya. Tama? So in verse 19, sinabi niya, now vengeance belongs to God, and He will repay. It may be not on our time or in your time, but He will not forget, and His time will judge all sinfulness. Lahat ng nakikita niya sa ating mga kapatid, one day, time will come, God will judge that. Yan po sinasabi sa verse 19, na ang tunay na avenger ay hindi po sila Hawk, hindi sila Captain America, hindi sila Iron Man. The real avenger is the Lord. He is the real avenger. Ay po sinasabi niya sa verse 19. At sabi naman po sa verse 21, tingnan niyo po, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Bakit? Unang dahilan mga kapatid, because there is a perilous possibility. Kapag na-overcome po tayo ng evil, there is a perilous possibility sa atin. Pinapaalala sa atin mga kapatid ang salita ng Diyos, be not overcome with evil.
Sabi ko nga, isa po sa mga evil na meron po sa atin na pari tayo overcome is yung wrong thinking and overthinking. Huwag tayo maging praning sa maraming bagay. Praning. From the root word is, sa tunay na salita, paranoid. Nag-iisip tayo. Alam mo mga kapatid, sa pag-overthink, sa pagiging paranoid, hindi mo sinasaktan yung iba eh. Ang sinasaktan mo doon yung sarili mo. Ano? So, sobrang pag-iisip, napaparanoid tayo, hindi natin alam hindi naman natin nakukonfirm, pero sobrang isip, nasasaktan na yung sarili natin. Alam mo, sobrang isip, di ka makatulog. Naranasan niya. Pag-isip ka ng isip, sobrang isip, hindi ako makatulog pag sobrang isip. Kaya natutunan ko mag-relax ng utak. Iisipin ko yung hindi ko dapat. Ako nga, hindi nila ako iniisip at ko sila isipin. Hindi ba yun? Hindi ko kailangan isipin ng problema. Rather, isipin ko solusyon sa problema. Tama? Sabi niya sa verse 21, there is a perilous time o perilous possibility. Sabi ng Panginoon sa verse 19, avenge not yourselves. Avenge not yourselves. Huwag kang magiganti, huwag kang bumawi sa pamamagitan ng sarili mo. Sapagkat sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Now hurt turns into anger, and anger into wrath, and wrath of man worketh not the righteousness or rightness of God. Pag nagsimula kang masaktan, magagalit. At yung galit, mapupunta ng buot. Ano? Ngayon, kapag tayo po may puot, napupuot tayo, hindi po ito nakakaligta ng katuwiran ng ating Panginoon. Ang hirap na din ng puot kasi lumalim na yun eh. Parang sugat na lumalim. Karoon na kayo ng sugat na malalim. Meron akong sugat na malalim mula pa nung ako'y 6 years old dito. May tahi ako. Ito kahaba siya. Tahi. Dito sa tiyan ko. So, ako'y naoperahan sa findings noon. Meron akong 2 cyst sa may bituka ko. Ganyan kalaki. Cyst. Yung cyst na yun, hindi alam kung cancer o hindi. Suntok sa buwan, sabi na nila, biopsy, buti cancer, 2 cyst din. Ngayon, habang inooperahan na ako, dapat naigsilang yun. Nakita na rin ng doktor yung aking appendix. Magana. So, humaba yung tahi. Ay, extend na natin. Humaba tuloy ng tahi. Yung mga na-opera sa appendicitis dyan, ikaw ulo, brother, date lang, no? Ganun lang. Sa akin, ang haba, alam mo, cesarean. Mahaba pa nga sa cesarean. Iba kayo ng mahaba. Malalim na sugat ako, kapatid. 6 years old pa ako, ilang taon na ako ngayon, 31 na ako. 25 years ago, nararamdaman ko pa isa. Pagka medyo pagod yung katawan ko, stress, persado, kumikirot. Pero manageable naman. Pero ang punto ko doon, kumikirot. Nanginginig dito yung tayo ko. Malalim na sugat. Kahit ilang taon. May pagkakataon pag natitrigger ang sakit. Binubuot. Malalim na sugat. At iyan po yung perilous possibility, kapatid. Kapag tayo po na-overcome ng event. Ang pagkakaroon ng puot, hindi po nangyayari yan overnight. Hindi yan nangyayari pag gising mo, napupuot ka na. Hindi po. Nagsisimula yan doon sa na-offend ka muna. Na-offend ka nang hindi mo alam anong dahilan. Maraming beses yung inuulit sa atin dito.
intindihin natin yung salitang open, open-ended at offenses. Marami po sa atin na misinterpret palagi ito kaya nasasaktan. Na-open tayo sa tama, hindi tayo na-open sa mali. Saan ba na-open ang Panginoong Kristo? Na-open ba siya nung yung siya sinaktan, nung siya ininsulto? Na-open ba siya doon? Hindi sinopen doon siya sa na-open kapatid. Nung nakita niya yung templo, nagalit siya doon. Nagalit siya doon eh. Nagalit, sabi niya, bakit yung templo ginawa ng Den of Thieves? Nagalit siya sapagkat kalapastangan sa harapan ng ating Panginoon yung ginagawa ng marami. Samantalang nung may ginagawa sa kanya, hindi siya nagagalit. Tinanggap niya ng mahusay. Mga puto kapatid, itindihin natin, saan tayo na-open? Ano yung mga dahilan nung pagdadala sa atin ng pagiging offended? Ano yung offenses na maaari kang ma-open? Madalas tama naman yung sinasabi, totoo naman yung sinasabi na open pa rin tayo. Walang iniba sa mga unbeliever na sabihan mo ng kaligtasan at sasabihin parang kayo lang ang tama. Na-offend yun sa tama. Huwag nating hayaan kapatid na magsimula doon sa nasasaktan tayo ng ganyan na hindi natin may naalala. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ang lahat tayo nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. At tanong ko saan ba yung pakunawa natin? Tila ba lang nauunawaan? And there is a perilous possibility if we are overcome with evil. Sisimula ka sa nasaktan ka. Dahil nasaktan ka, sisimula na yan. Susunod na dyan, galit. Dahil nasaktan ka, nagalit ka, karugtong na yan, puot. Napupuot. Ano? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 15. Hebrews chapter 12 verse 15. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Huwag nating hayaan, mawaglit natin yung biyaya ng Panginoon. Ano? Because of bitterness springing up, because of overcome by evil. Pag na-overcome tayo ng evil, mga kapatid, nawawaglit natin yung biyaya ng Panginoon. Ano? And thereby many be defiled. Hindi natin mas paintindihan, makita yung kalooban ng Panginoon kasi tayo po'y nababalot ng puot, nababalot ng galit, nagiging sensitibo sa mali, pero hindi nagiging sensitibo sa tama. Ano? Maging sensitibo tayo sa tama. Alamin natin kung tama ba itong ginagawa natin. Hindi yung may facing it sa atin na nasasaktan tayo. Tanda kapatid, pag tayo na-overcome yan, naku po, perilous possibility may come. Pride yan. Pride. Salaminin natin yung sarili natin. Tignan natin. Hindi yung pag may nasabi sa atin, tinitignan kagad natin pagkatao na nagsabi sa atin. Baka alam mo, perfect ka. Oo. Hindi walang iniba kay pastor. Lagi naghahatid ng mensahe. Lagi naghahatid ng sermon. Parang perfect. Tandaan mo, wala kang perfect, pinag-iisa kang perfect na nabuo, pinakot ko. And it is impossible for us to live perfect living. Kaya kung naghanap tayo ng perfect na kasama, wala tayong nakikita perfect na kasama. Pag nakakita ka ng perfect na kasama, hindi na perfect yun kasi nakita mo siya. Wala rin tamang turo sa mga taong ayaw matuto. Walang inibay sa ganun. No? So there is a number one, perilous possibility. Ano?
Pag sinabing perilous, delikado, kapahamakan. Maraming mananampalataya hindi nagiging mapagmatsyag sa bagay na yan. Hindi nagiging mapagmatsyag na wag niya na yung biyaya ng Panginoon. Dahil na-overcome siya ng evil. Hindi ibig sabihin, lagi tayo nasa simbahan, nakaupo tayo lagi dito, hindi natin mawawaglit ang biyaya ng Panginoon. Kung hindi tayo magiging maingat, kapatid, mawawaglit mo yan. Hindi nawawala biyaya ng Panginoon. Hindi nagsasawa ang Panginoon ng pagbibiyaya niya. Pero tayo, nami-misinterpret na natin kung minsan. Pangalawa mga kapatid, there is a positive proceeding. Ano yung positive proceeding? Yung kanina, perilous time, kapag tayo na-overcome ng evil. But the positive proceeding is this, but overcome evil with good. Sabi sa verse 20 mga kapatid, therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. That is the positive proceeding mga kapatid. We need to overcome evil with good. Ginawang ilustrasyon yung kaaway. Dahil totoo kapatid, pag nakita mo yung kaaway mo diyan, na may nangyaring masama diyan, naturally, mga tao, may nangyayari masama sa isang kagalit nila talaga. Ang tugon kagad nila diyan, karma na yan. Buti nga sa'yo, karma na yan. Sabi pa nila, mamatay ka na. Ang trabaho, may nangyayari ganyan eh. Yung ay yung isang manager sa amin, dami galit yun. Sobrang dami ng galit sa kanya. Siguro, pag susumahin, mas marami yung nananalangin na mamatay siya kaysa mabuhay siya. Sobrang dami galit. Grabe talaga. Ngayon, na balita, wala siya kahapon. Mag-undergo ng heart operation, bypass, major operation sa puso. Ngayon, sukuwet ko sa akin kahapon ng mga kaibigan ko sa trabaho. Nakita nila ako. Uy, si ano? Mamamatay na. Bakit? Manager daw. Bakit? Sabi ko na, tanong ko ba? Hindi ko sinabing yes, no? Bakit? Tanong ko, bakit? Undergo daw ng heart transplant. Bakit patay ka? Hindi, siyempre, yun ang gusto ng maraming tao. Tapos may nakachat ako kahapon ng trabaho ko eh. Pinalita niya din sa sabi niya sa akin, karma na sa kanya. Sama ng galit, karma na yan. Nag-comment ako, hindi words. Nag-comment ako yung nakatakit yung bibig. Okay, hindi na siya nag-reply sa akin. Kasi hindi ako magsasalita ng gano'n. So yun na din tulad dito, ang hirap mo. Ngayon, hindi nila ma-message na, o sir, kamusta ka na? We're praying for your recovery. Hindi nila ma-message ka gano'n. Na, alam mo sa isang tao mo, pag i-message mo, kahit yan. Pag may na-receive ka gano'n, mahaba pa buhay. May naramdaman niya, may nagmamahal ka sa mga. May gano'n. Uy, hindi ko in-expect ko ah. I-message ako nito. Wala kasing FB yun eh. Meron siya email. Sabi ko email ko na lang. Mag-email ko siya. Mag-email ko yun. Mag-email ko lang. Tapos, sabi ng salita ng Diyos, kapag ang kaaway mo, nagugutom, pakainin. Kapag nauuhaw, painumin. That is the positive proceeding. Pag ginawa mo yun, you are overcoming evil by good. Mabuti yung ginagawa mo eh. Although, talagang masama yung nararamdaman mo sa akin. But basta pa yun ah. Parang ka-plastika yun ah. Hindi ka-plastika yun. You are trying to overcome the evil thing with good.
Minsan yun ang humaharang sa tao eh. Sasabihin ka, plastikan. Hindi. Sinusubukan kong i-overcome kung nararamdaman ko. Ano? That is the positive proceeding. Sabi ng Romans chapter 12 verse 20, di ba? Sinabi diyan. And Matthew chapter 5 verse 43 hanggang 45. Matthew chapter 5 verse 43 hanggang 45. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thy enemy. Sabi ng Panginoon sa Kristo ito eh. Narinig nyo na, di ba? May narinig kayong ganito? Mahalin niyo yung kapitbahay nyo, pero kagalitan nyo rin yung mga kaaway nyo. Verse 44, But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Okay. Ano yung positive proceeding dyan? Ano? Sinabi ng Panginoon, meron kayong narinig na nagturo, mahalin niyo yung kapwa niyo, pero kagalitan niyo yung kaaway niyo. Pero ito naman ang sinasabi ko, sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kaaway mo, palahin mo yung nagko-curse sa'yo, gumawa ka ng mabuti sa mga kagalit ka o galit sa'yo, ipanalangin mo yung mga gumagamit sa'yo at sumasabotahe sa'yo. Hindi sinabi mga kapatid na yung nararamdaman mo, mas lalo pang pag-alawin. Ano yung nararamdaman? Nakakaramdam ako ng galit, nakakaramdam ako ng inis sa kapatid na ito eh. Yung imbis na yung mature na mananampalataya, tutulungan niya na mabawasan yung nararamdaman niya. Hindi, pinagsaluhan. Ako, masulong kayo. May ganong kapatiran, may ganong Kristiyano. Imbis na sa watayin nito, yung nararamdaman niya, na-open naman na ng palataya sa maling bagay. Ginatungan, ano nangyari? Nagbabago. May ganong Kristiyano. Ugaling ang delivery. Doon sa aming trabaho ko, yung kwento ko nga yung manager na. Doon akong galit doon. Kasi inisip ko, paano magagalit dito? Dahil galit sila. Doon ako nagagalit sa kanya kasi ginagawa lang niya yung trabaho. Yung nga lang talaga, yung unbeliever, ay kakaibang mga approaches niya. Unawa ko eh. Pero hindi ako magagalit sa kanya. Hindi nga ako na-open sa kanya eh. No? Unbeliever yun eh. Hindi ako ma-open sa kanya. Ayun, dami na nagagalit sa kanya. Dito na. Karoon ng sitwasyon. Doon sa pwesto ko, doon sa trabaho. Kukwentuhan sila, pinag-uusapan nila yung manager. Kung sino pinag-uusapan nyo, ay ano? Diba? May tinanong kayo. Wala naman, pero kasi nakakainis kasi dito yun. Titignan na nga lang kayo, naiinis pa kayo. Ano ba ginawa niya sa inyo? Ba't kayo ganyan na ganyan? Tanong ko lang. Sabi sa akin. Alam mo kasi JC, wala sa amin ginawa, pero sa mga kasamahan namin, ang dami niya naging. Wala naman pala sa yung ginawa. Pinahihirapan nyo lang sa sarili. Nakikigalit na nila. Ano nangyari? Nagkukwentuhan sila. Kinukwento nito yung isang napagalitan. Napakiramdam daw niya na bastos daw siya. Napagalitan pero parang napahiya daw. Sabi ngayon, sinishare niya doon sa katrabaho namin. Sabi niya ngayon, ginagatungan niya. Pag kanya talaga ugali niyan, may araw din niya, mamamatay din niya. Talaga yan. Ginawa, ginagatungan. Narinig ko yun, bang nandun sila sa pwesto. Bakit mo? Ba't ka pinagalitan? Ano bang ginawa? Bakit naman may ginawa? Hindi kasi, may mali naman talaga ako. May mali ka pala eh. May mali ka pala eh. Natural na pagagalitan ka. Huwag naman sanang ganun. Ano huwag sanang ganun? May mali ka,
nasa trabaho tayo, para malaman mo yung bigat ng mali mo, kailangan mong marinig galing sa kanya. Kasi siya rin ang mapapahama. Hindi ka ang kakausapin ng may-ari, sabi ko sa kanya. Kapag lumaki ang mali mong nagawa, at wala siyang ginawang action dyan, siya ang pagagalitan ng may-ari, hindi ikaw. Kaya bago pa lang lumalaya, yung trabaho niya, ayan na yan. Bago kayo magalit sa kanya, hindi niya yung ginagawa niya yung trabaho. Kaya gawin mo rin yung trabaho. Hindi, araw din yan. Ang hirap ipaintindi. Ang hirap ipaintindi. Kaya malabo pa may ituro, mahirap ipaintindi sa mga taong ayaw talagang matuto. Yung tinuro ng Panginoon na ito, na love your enemies, bless them that curse you, and do good to them that hate you, and pray for them that which despitefully use you and curse you. Unbeliever yun, dapat hindi na makita sa believer yung ganung ugali. Kung mali ka, ang pagsabihan tayo, alam natin mali, ayusin na lang. Amen. May mali tayo. May pagkukulang tayo. Huwag na tayo maghanap ng magandang salita para dito. Dahil nung Panginoon yun sa mga disipulo, nireview niya sila sa dati. Takot sila. Ando doon ang Panginoon sa Kristo, makasama niya. Gisingin mo ang Panginoon, parang wala na siyang pakialam sa atin. Ginising nila ang Panginoon, ginising na siya. Nireview niya yung hangin, nireview niya yung agad, kumalma. Sabi niya doon sa mga disipulo, saan yung mga pananampalataya? Asan yung mga pananampalataya? Sinabi ba ng mga disipulo, grabe ka naman magsalita, Panginoon? Instead, nakita nila, salamat Panginoon. Nakita ko nito. Sabi natin, pasok, Panginoon yun eh. Kaya nga. Panginoon. Ito tayo kay Apostol Pablo. Sinita niya ang mga churches. Sinasabihan niya. Nagsabi ba sa kanya, grabe ka naman Apostol Pablo mo salita. Meron ba? Hindi nagagalit sa kanya, pero marami nagagalit sa kanya, mga unbelieving Jew. Pero sa mga churches, kapatid, sinuportahan siya, mabigat siya magsabi. Nagre-rebuke siya, mabigat siya mabigat. Pero wala nagsabi sa kanya, nagsulat pabalik, grabe ka naman magsalita, Apostol Pablo. Ang sakit mo naman magsalita. Nung nirebuke ng Panginoon, tawag ng Panginoon sa mga Pharisees, Sadducees, tawag niya doon, mga lupong, vipers. Ito positive proceeding, kapatid. We need to overcome evil with good. Mag-ingat tayo sa mga responses na binibitawan natin. Baka hindi na nakakatulong sa iba. Tandaan niyo mga kapatid, one of our purposes of church is to edify one another, not to mortify each other. Edify, kapatid, to build up. Mortify, kapatid, to kill each one. Ano? Hindi tayo may edify, kapatid, kung walang dapat balikin sa atin. Kagabi, nanood kami ng movie ni Mom. Sabi ko lang pa. Nakita ko yung inspiring movie. Hindi ako mahilig kasi sa basta movie lang eh. Matagal ko na ito napanood nung meron pang Video City. Sino nagre-rent dati sa Video City? Video City, dito sa may Masinan. Tapos yung rent ng DVD lang, yung DVD ay 20 pesos. Yun na, no? Ang title ng pelikula is Coach Carter. Coach Carter. Wala na po napanood niyo na. Matagal na movie na to.
Ang istorya nito, si Coach Carter, isa siyang basketball coach. Basketball coach. Napunta siya ngayon, dati rin siyang player, varsity player ng kanilang school dati. At nakapag-aral, nakapag-college, nagtayo siya ng shop niya, may shop siya ng sportswear. Talagang basketball enthusiast talaga. Pero dahil sa kanyang track record, napakaganda, napakahusay. Isang coach, isang player, magaling. Yung kanyang school na pinagalingan, hinire siya bilang coach ng basketball team ng school na yun. Yung basketball team na yun, ng school niya dati, kilala sila dahil magaling na sila. Disiplinado sila. Pero dumating pagkakataon, bago sistema, yung basketball team ng school na yun, hindi na makontrol ng coach ng mga doon. Walang disiplina ang lalaki, mga buong mga players, walang disiplina. At yung eskwelahan ay mababa yung average ng gumagraduate at nakakatungtong ng college. Madalit sabi, si Coach Carter, hinahil. Sige, sabi niya. Papayag ako. Tapos sabi sa kanya, binawarning ka namin yung mga players dito walang disiplina. Ayan na. Walang disiplina, dinisiplina. So, isa sa pagdidisiplina niya kapatid ay yung pagbalik ng hindi tamang ugali. Kasi kung hindi niya mababali yung mga sungay ng mga yun, hindi sa kanya susunod. Maraming beses niyang disiplina, yung iba umaayaw. Kung ayaw niyo na, leave my gym. Leave my gym. Hindi siya nagkikeme-keme. Alex, nung nagsimula siya, may 3 star players umalis kagad sa kanya. Sasalita ka lang. Okay, sabi ng mga natira, yun ang mga star players sa atin. Then we will make another star players. Hindi nila hinabol, hindi niya hinabol. Pero ang prinsipyo dito, ang punto kong gusto kong ibahagi sa inyo, hindi yung pag may malis, hindi nahabol, hindi yun, ibang prinsipyo. Ang prinsipyo gusto ko ipakita sa inyo sa napanood ko. Kailangan may tanggalin sa ating baliin na kaugalian na minsan nagiging hindrance sa atin para tayo matuto. Hindi tayo marunong sumunod pag sisimula na yung sungay natin. Alam niyo, mag-ingat kayo kapatid. Mag-ingat ang bawat isa sa atin dito. Gamo na nadadagdagan yung alam natin sa katuruan ng salita ng Diyos, ingatan nyo baka sumasabay yung sungay. Bigat na salita kapatid. Baka susunod manunuwag ka na dahil marami ka na. I don't care kung marami tayo pala. Pero kung may sungay yan, hindi ka kapaki-pakinabang. Okay? So for us mga kapatid na matuto tayo, the more na tayo po'y tumataas, madagdaging kaalaman natin, natututo tayong mag-bend ng knees. Ang nakaka-disappoint kapatid. Naturingan tayo mga Bible teacher yung iba sa atin pero hindi marunong makaunawa. Madalas na-overcome ng evil. Ang sabi ng Panginoon, we need to overcome evil. So nakita natin yung perilous possibility kapag tayo na-overcome ng evil. At yung positive possibility kapag na-overcome natin ng evil with good. And number 3, last na. There is a plain purpose. The plain purpose. Sabi niya mga kapatid sa verse 21 pa rin. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Diba? With good. That is the plain purpose. Anong gagamitin natin pang overcome sa evil? With good. Kapag sinabi ng Panginoon na good, kapatid, mahusay. Mabuti. No? At sabi ng Matthew chapter 5 verse 16. Your Bible please. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father
which is in heaven. Magliwanag tayo, kapatid. Huwag ka lang na naliliwanagan lang tayo. Magliwanag tayo para makita yung kabutihan, yung mabuting gawa. At hindi lang yan, mga kapatid, ating malugod din ng ating Panginoon na nasa langit. Nalulugod natin. Huwag natin takpan yung liwanag natin. Huwag natin hayaan ma-overcome tayo, mga kapatid, ng evil. Instead, yung purpose nito, the prime purpose ng i-overcome natin yung evil is with good. And that goodness, mga kapatid, is let your light to shine before all men. Magliwanag tayo. Kakaiba tayo sa iba eh. Kakaiba kayo. Sabi ng Panginoon, tayo po yung mga peculiar people, natatangi ka, kapatid. Mga Kristiyano, natatangi yan. Mga anak ng Diyos, natatangi yan. Tinawag ng salita ng Diyos sa peculiar people. Sapagkat ang ibig sabihin ng peculiar people, natatangi. Hindi pa tangi-tangi. Natatangi. Pag sinabi natatangi, kapatid, hindi mo kaparehas, hindi natin kaparehas ang ginagawa, yung ginagawa ng mga natural man. Kasi ikaw ay peculiar people of God. May pare-parehas tayong sitwasyon. Sabi ng Bible, ang araw ay sumisikat at lumulubog sa mga righteous at unrighteous. Ang ulan ay bumabagsak, parehas din sa mga unrighteous at righteous. Parehas tayo ng sitwasyon. May pagkakaparehas lahat tayo ng sitwasyon kahit sa mga natural man. Pero kapatid, ang approach iba. Iba. Makinig tayo maigi, mga kapatid. Huwag natin gayahin yung approach ng natural man dahil ikaw ay natatanging anak ng Diyos. Peculiar people tayo. Mananampalataya tayo. Ang mundo, laging offended yan sa maliit na bagay. Halimbawa na lang, biru-biruan. Kapag biruan ka sa mga malalakas mga asar, pag sinimulan mong asarin yung malalakas mga asar, maya-maya konti, pikod na sa'yo. Sino yung malakas mga asarin ng pikod? Yan ang mundo. Dahil sa aming trabaho na natutunan ko sa akin, yung ugali ng iba sa amin. Kasi nung naging palagayan na kami ng loob ng mga dati kong mga nakasama din. Sobrang biruan. Hindi nila akong biruin kasi lagi nilang paborito biruin sa akin yung ulo ko. Wala na, hindi na ako din eh. Wala na sa akin yan eh. Actually hindi na siya biro, puro insulto na lang. Para insulto na eh. Okay lang, hindi pa rin ako nagtapipikon, hindi ako na-open. Okay lang. Tawa lang ng tawa. Tapos, sasakyan ko lang din. Tapos, nung minsan ako naman ang nagbiro, mabawi naman ang gano'n. Galit na galit sila sa akin. Sabi daw, parang below the belt na daw yung joke ko. Below the belt, do you think hindi below the belt yung ginagawa niya sa akin? Kayo nagsimula? Gusto niyo ako magtapos? Yung mananampalataya, hindi pikunin. Pikunin mo mananampalataya. Kasi kapag ang mundo ang nagperasikip sa atin, pag pikon ka tayo. Grabe mangyura ang sanlibutan. Tandaan niya. Ang Panginoon sa Kristo na nasa krus siya na Kalbaryo, nakapako niya sa krus. Sabi sa kanya, doon ka ng isa. Hindi ako, ikaw nga, Diyos, ibaba mo nga sarili mo dyan at ibaba mo rin kami. Hindi, Panginoon. Pero ang Panginoon hindi nagsalita, bumawi. Ikaw kaya dito? Wala naman siya sinabi ko. O grabe ka naman magsalita. Walang gano'n. But instead, naman yan eh. Kasi naniniwala ako that vengeance is mine, saith the Lord, I will. Kung may nakagrabyado man sa akin, kung meron mang nanira sa akin, nanakit sa akin, sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Kasi sabi ng Panginoon,
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give praise unto God. Naniniwala ako kapatid sa mga nangyayari sa atin na sabi natin may mga hindi man magandang nangyayari sa buhay natin. Ang Diyos nakikita yun. Ang Diyos ang titimbang. No? Kasi sinasabi ng Diyos, huwag natin ilagay sa kamay natin. Parang ganito yun. Huwag natin ilagay sa kamay natin yung batas. Huwag natin gayahin si Cardo. No? Sabi niya doon kay Judge Padua. Judge Padua yung pangalan niya. Judge Padua. Sabi niya, nag-away sila. Retired judge yun. Cardo, kaya kong paikuti ng batas. Niya. Kung kaya mong paikuti ng batas, kaya ko ilagay sa kamay ng batas. Sabi naman niya. Sa buhay. Mali yun. Sinabi niya, kaya na paikuti ng batas. Ito naman, kaya mong ilagay sa kamay ng batas. Wala tayong na-overcome doon. Lahat tayo na-overcome ng evil doon. Hindi natin na-overcome ng good, yung evil. Tama po? Ano? That is the plain purpose, mga kapatid. Tandaan niyo, mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung Diyos ang tatanungin natin, kung ibig ba niya nangyayari sa bawat isa sa atin na na-overcome tayo ng evil? Hindi. Why? God does not want His children to be overcome with evil. This is evil from within, not without. Not overcome by evil, or with evil. Kasi hindi yun galing sa labas eh, from within. The enemy from within. The physical or the flesh and the spirit, and the battleground is the heart. No? The battleground is the heart. No? Hindi natin pwedeng i-overcome ang evil with evil. No? And God does not want His children to react wrong. Vengeance belongs to God, and make no mistake, He will avenge all wrong, and God wants us to overcome the potential evil of our flesh. So we need to react right. React right. No? Huwag kang mag-react ng mali. Ano? Sinaktan ako eh. Natural na sasaktan ko rin siya. Sinabi mo na, natural. Natural eh. And God wants us to do good and do good to our enemies. Now, the golden rule, mga kapatid, do unto others as you would have others to do unto you. Ano po yun? Nakita ko yun sa Matthew chapter 6. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa kapwa. Kung ano ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Tama? That is a golden rule. Huwag tayong papatalo, huwag kang papadaya, hindi ako madaya. Wala Kristiyanong madaya. Kasi ugali ng Diablo mandaya. Tama? Huwag tayong papa-overcome with evil, but we need to overcome evil. Dahil yun, nagsisimula yung kapatid, the perilous possibility. Pag nasaktan ka, kasunod yan, magagalit ka. Pag nagalit ka, kapatid, di mo na control pa rin yan. Mapupuot ka. Pagkapuot ka, kasunod yan, kapatid. Yung resulta niya, hindi na gumagawa ng katuwiran sa harap. Hindi ka nga gumagawa sa panlabas, kamusta naman yung isip natin dito ngayon? Kamusta yung isip natin? Alam niyo, tignan niyo yung mga cellphone niyo. Yung cellphone niyo makapagsasalita kung sino ka. Bakit? Kasi kasama na yun. Andiyan yung mga conversation na yan. Andiyan yung mga nakikita natin yan. Andiyan yun. Reviewin natin, salaminin natin.
Tama ba itong ginagawa? Nagiging sensitibo tayo kapag may mali yung iba eh. Pero yung mali natin, hindi natin nakikita. Sabi ng Bible, tanggalin mo muna yung sarili mong muta bago ka magtanggal ang muta ng iba. O allocate mo ng tanggalin yung muta samantala napakalaki pa ng sarili. No? Pinaka-the best ng kapatid is humbleness. Sabi ng Panginoon, humble yourself in the sight of God and He shall lift you up. Kaya huwag mong isipin dihado ka, agrabyado. Baka nagkakaroon na ng pride pagka yan. Dahil yung pride, go it before destruction. Pride, go it. At ang prideful na tao, unang-unang resenyalis na nagiging prideful kang tao, ayaw mong nare-rebuke ka. Pangalawa, ayaw mong napupuna yung mali. Pangatlo, ayaw mong nakapagsabihan ka. Sumasama loob mo. Na-o-offend ka sa mali. Yung dapat intindihin natin habang tumatagal tayo mga mali ng palataya. Intindihin natin. No? Huwag tayong ma-offend sa tamang ginagawa. Ma-offend ka sa mali. Patunayan mo mali. Pasihan natin, paano natin napatunayan. Kasi hindi masarap yung pakiramdam ko nung narinig ko yan eh. Feelings. Oh, feelings. Yan ang basihan. Damdamin. Tandaan nyo, the heart is deceitful above all things and desperately. Okay, now, nagsimula na yung evil dyan. You need to overcome it with good. Kung ano, mali eh. Mali ang naramdaman ko. Lagi ko ito sinasabi kapatid. Kapag may hindi ka nakapalagayan loob sa simbahan, kausapin mo. Huwag mong isabihin sa iba. Kausapin mo. Huwag mong sabihin sa iba. Nakaka-disappoint yung gano'n, ano? Kasi parang i-chinismis mo yung iba eh. Bawa, may hindi ka palagayan si Jeff. Hindi ka palagayan si Jeff. Kapatid niya si Chris. Ayun ko kay Jeff. Bakit? Bago eh. Bagong lupit si Jeff eh. Nakikita ko kasi may buhok. Ito talaga siya. Pwede ka naman sabihin kay Jeff. Jeff, pwede pa tayo mag-usap. Kasi Jeff, ito na gusto ng forma mo. Kado kang gwapo sa akin. May hindi ako nagustuhan din. Gusto ko sana maging mahusay tayo. Sabi mo, kung mali ako. Magkakapatid tayo eh. Sa Panginoon. Kaya, kaunti tayo, di ba natin magawa mag-usap-usap? Mag-usap-usap tayo, huwag natin pag-usapan, mag-usap-usap tayo. Sabi ko, hindi naman sa wala akong pakialam sa inyo, pero hindi ko kailangan i-express yung sarili ko sa inyo. Pero di sa wala akong pakialam. Pero kailangan ko na ituro ko yung tama. Ituro ko yung tama. Pag hindi ka nag-response, bahala ka sa buhay mo. It is not my problem anymore. Kasi trabaho ko, gawin ko trabaho ko, ituro, atid yung tama. Kaya ayaw kong sumunod, wala na akong magagawa. So lagi ko sinasabi, we need to overcome evil. Overcome evil. Huwag ka magpapa-overcome sa evil. But you need to overcome evil.
Amen? Amen. Ayaw niya yata. Amen. May dalawa kami. Dalawa, tatlo. Yan tayo ngayon, pero tatlo na lang ganyan. Aming Diyos, nakita sila at Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat Panginoon sa katotohanan ng ating tagpuatin. Na hindi ko overcome evil. Diyos, salamat po Panginoon, patuloy kong pangunahan, gabaya. Meron man sa aming kalagitnaan, nagkakaroon po ng ganitong klaseng battle sa kanyang sarili. O Diyos, hindi ko po, tulungan niyo po sila. Bigyan sila ng paglilinaw, pagkatagumpay sa bagay. Sa aming pananalangin sa oras ito, patuloy kayo pag sa akin. At yung nanalangin sa pangalan ni Jesus